Kamusta? Ginawa ko itong reading na ito para sa mga taong nangangailangan lang nito. Patungkol itong reading na ito sa taong hindi ka trinato ng tama, inabandona ka or hindi ka nakinontak. Nagtataka ang person sa pananahimik mo dahil sa pinuputol mo na kung ano man yung karmic connection nyo. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading, anuman ang edad mo or gender mo. Kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At saka ikaw na rin magpalit kung sa person mo ito o ikaw. Ito yung mga cards mo. The Tower, Seven of Cups, Four of Cups. Pero ito muna yung unahin natin, yung upper at bottom of the deck. Ano man ang gender ng person mo, pinapakita sa cards na pinaasa ka ng person na ito. Ang akala mo kasi ay okay ang koneksyon nyo, buo ang tiwala mo sa kanya, pero iniwan ka niya or niloko nang wala man lang warning. Hindi man lang niya pinahalagahan yung pinagsamahan niyo. Biglaan na lang nagbago yung damdamin or pakikitungo ng person na ito sa iyo. Ito yung nagpalito sa kaisipan mo or madalas mong isipin kung bakit natapos ng painful ang relasyon nyo or ang koneksyon. Pinaramdam sa'yo ng person na ito na mag-isa ka, na ipinaglalaban yung relasyon nyo. At ito yung time na marami kang iniluha, pero ito rin yung panahon na unti-unti din ay nagkakaroon ng healing o realization sa iyo. Finokus mo ang sarili mo sa trabaho or yung magkaroon ng time para sa mga kaibigan mo. Pero ang sakit na nararamdaman mo ay hindi mawala sa isip mo tsaka damdamin. Pero unti-unti mong naibabalik yung tiwala sa sarili at saka lakas ng loob dahil sa pain na nararamdaman mo. At natututo ka ng mag-adjust sa mga kailangan mo sa buhay mo. Nakapag-isip-isip ka rin sa mga bagay na kaya mong gawin or pakisamahan. Yung na-experience mo ang nagiging dahilan na mas gusto mong irespeto ka ng makakarelasyon mo or ng kaibigan. At itong painful experience na naranasan mo ay pili kung sino yung mga napagsabihan mo. Dahil sa may mga time na hindi mo talaga kinakaya yung situation. At yung pagsasabi mo sa kapwa mo ay isa rin sa paraan na para makabangon ka muli. Dahil sa marami ka na rin na-miss na opportunity, lalo na pagdating sa karir mo o kaya sa financial. Kung mapagbigay ka sa nakaraan, marami ka ng bagay or sitwasyon na maiging pagdidesisyonan. Makakaalis ka sa ganitong toxic na sitwasyon. Ang posibleng zodiac sign ng person na ito ay Aries, Libra, Aquarius, Cancer, Gemini. Kapag masaya ka at nakaramdam ka ng kalungkutan, huwag mong hayaan na ito yung manaig sa iyo. Para hindi ka matalo ng negativity na nasa paligid mo.
Pasensya na guys, pero yung ipinakita sa'yo ng person, yun talaga yung katangian niya. Huwag ka rin malungkot dahil yung mga problemang dumarating sa'yo ay magkakaroon na ng solusyon. At saka ingat ka rin na kapag kausap mo yung taong nanakit sa iyo, ay hindi kayo magpalit ng energy. Kasi positive yung energy na dala mo. Kailangan mo ding manindigan sa sarili mo katulad ng ginawa ng person na ito na nag-abandona sa iyo or niloko ka. May mga unhappy na situation na posibleng iwan mo na patungkol ito sa karir mo o kaya sa negosyo or sa ibang sitwasyon naman. Kung hindi ka masaya sa situation at hindi mo masabi sa person, ay gagawin mo ito pero sa gesture. Isa ito sa paraan na para maprotektahan mo na yung damdamin mo. At makaani ng respeto sa kapwa. Kasi yung reading mo umiikot sa respeto para sa sarili na para maipahatid mo rin sa kapwa mo kung ano yung gusto mo, hindi lang yung gusto ng kapwa mo. At base sa mga cards, marami na rin person yung nagpaasa sa iyo or niloloko ka. Naka 3 cards na kasi. At kung sa health condition naman, pinag-iingat ka rin ng cards na huwag masyadong damdamin kung ano yung mga nangyaring hindi mabuti sa iyo. Tama yung ginagawa mong pag-aksyon na pag-alaga sa sarili kasi posibleng makaapekto sa puso mo yung mga nangyayaring negatibo sa iyo. Positibo ang dapat isipin para walang maging malalang kondisyon sa kalusugan. At itong card naman na ito, ipinapakita na pinangakuan ka ng person mo na panghabang buhay na kayo or ikaw lang talaga yung mahal niya. Pero pinakita na sa unang cards na hindi lang naman ikaw yung tinitingnan niya. Yung problema mo na ito ay hindi lang ikaw yung nakakaramdam, kundi yung mga tao din sa paligid mo na merong pagbabago sa iyo. Lalo na ang family, kaibigan, at kakilala. Hindi naman lahat against sa iyo. Yung person na napipili mo, yun yung nagdadala ng negatibo sa buhay mo. Ano man ang gender na nakikilala mo, nakakarelasyon or kaibigan. Magtataka talaga yung person na dati mong nakarelasyon dahil sa hindi ka napapabiktima pa. Magiging wise ka sa mga decisions mo na isasalba mo yung sarili mo kasi alam mo sa sarili mo na wala namang gagawa nito na isave ka kundi ikaw lang din. Marami kang babaguhin sa buhay mo at saka marami ding pagbabago mangyayari sa iyo. Posible rin na pumunta ka sa ibang lugar o ibang bansa para makapagsimula ng bago. Unti-unti nang bumabalik yung magandang daloy ng buhay mo sa normal. Base sa card na ito ay tahimik mo nang sinisimulan ang buhay mo. Katulad na nabanggit ko kanina, merong paggalaw or movement sa buhay mo. Posibleng mag-aral ka, manirahan, or magtrabaho sa ibang bansa or ibang lugar. Posibleng nangyari na ito or nangyayari pa lang sa buhay mo. Itong pagbabago sa buhay mo ay bagong karanasan, bagong lugar, at bagong mga makikilala. Mabilis ang pagbabago mangyayari sa buhay mo na wala ka ng daladalang negatibong kaisipan or negatibong damdamin. Mas kakaiba na yung transformation na mangyayari sa buhay mo. Wala nang pagkaudlot.
Itong card naman na ito ay nagkakaroon ka ng bagong manifestation, wishes sa buhay mo. At dahil sa iba't ibang experience, nagkaroon na ng maturity sa iyo. Pinipili mo na din kung ano yung mga bagay na gusto mo talaga at magpapasaya sa iyo. Ito na yung final card mo, love life. Pagkatapos ng iba't ibang experience, high and low sa buhay mo, meron ng positive na darating sa iyo. Hindi lang yan patungkol sa love life mo o relasyon, pati na rin sa karir mo, sa negosyo or financial, sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Yon ang darating at ibibigay ng universe sa iyo. At itong love na darating sa iyo ay pangmatagalan na, mas matatag at saka totoong pagmamahal. Mangyayari ito very soon.